Hello video, welcome to my guys. I'm with my daughter. It's maingay lang. And that's the guard. Boa tarde, obrigada. The bug is blocking the camera view. Let's see if it's... Salamat po sa Diyos at ang aking hips ay medyo nawala na yung sakit. Thanks for your prayers, Adele. The route from home to school. What's up, guys? This is not Isabel's Adventures channel. This is her daddy's channel. This is the day before bukas wala nang pasok, no? Yeah. God willing. Yes. Maybe next week, maybe. I'm not saying it's exactly third week. You pray that it will come this week. You have 3 days. Thursday. 2 days na lang pala. Kasi pag walang Friday, next week na yun. Yeah. Mahira ano pala, Sabel. I think that will be follow next week na lang. You know why? Tomorrow is holiday. Same yata eh. Ewan ko lang kung holiday pa rin ba ng Friday. Kasi wala rin kayong pasok ng Friday. Sana hindi, para... Sana meeting lang. Oo. Para madala na nung postman natin. Buti naalala mo pa yun. Akala ko hindi ko na nga itutuloy eh. But siyempre, promise is a promise. There's a bag of Cheetos out of the open. And it's like so food in it. Ignore it. Maybe it has poison or... Maybe, but maybe not. We're not sure. You know why I'm doing that? Twisting my body thingy so the camera can have a view, because your bag is blocking the entire view.
lakas ng headwind. Nanunulak pabalik. Kagandahan dito sa lugar natin, konti sasakyan, disiplinado din, they respect bikes. So maybe in the future, maybe in grade 4 na po si Isabel, she will bike by herself. Right? Ikaw na lang maghatid sundo kay Neil. If he will go by biking by himself, he no need to wait for you. You can go straight to school na. Sabi, dito ka dadaan, di ba? Tandaan mo na itong daan na to, halimbawa. Pero mas maganda sa kabila ka na dumaan. Kasi meron dong ano. Hindi, ang kagandahan pati doon may bike lane. Clear bike lane. As long as you are in the bike lane, you're safe. What are you singing? What are you singing? Sabi, siguraduhin mo yung diction mo sa Portuguese maliwanag ha, para maintindihan ng mga kapatid. What? Now in Neil's house. Bye, Bye.
Bag. Niel, bag mo. Opa. Hey. What? You don't like? Sige po. I'm not done building it yet. What's the craft for? Doctor? Yeah. No! You almost just broke away with it. Say hello to my camera. Just bring it. Oh, I didn't finish building it yet. I didn't finish it when it was It's almost done by the way. Checking. I don't know the name. But it's good. Oh, faster, 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 faster. My hips are cramping. That's why I walk hardy. Almost so hard to do. I prayed for my dad and his hips were healed, but I think he just gave me his illness. What? My hips are kind of hurting now. Okay? And it affected my thighs. Sira pa. Walk, walk. We're gonna be late. Yeah, because maybe I covered it lightly. I need more. More cars. More cars. I like accidentally said more cars. Actually, you did. My hips are working. and my Stretch thighs. mo lang mamaya. This is so much better than the journey. Children's Day is tomorrow. What? Children's Day is tomorrow. My dad already gave me the gift. My dad already gave me the gift. It's a pair of black shoes from my car and I love it. These are comfy. Are you also going to the bus going to the gym? Yeah. We're going on the bus? Yeah. Oh, really? Yeah. My mom decided it. But not with Rodel, right? Yeah. Because my mom wants to go there. Oh, yeah. Ano, I don't, how can you sleep? Oh, Oh yeah, I just remembered I'm supposed to sleep. pero pag punuan, you will sit beside mama Ah. para makatulog ka na maayos. I'm getting it now. Wait, maaga. Oy, Sophia! Oy, Maria! What Shy. Bye. me sometimes. Yeah, si Shy lang. I love you. Bye. Going home na po. Riding in this route. Dadaan tayo sa isang maliit na ahon dito. Hoy. Ito na yung ahon.
Salamat. Una kong ride, masakit. Dadaan tayo sa long cut. What's mean? Yung usual na daanan kasi mas maikli kesa dito. Kumbaga, iikot tayo. Eto, konting ahon. Ang sarap lang kasi wala nang sakit yung hips ko. Salamat sa Diyos. Ang hirap talaga. Himala. Ganun ang buhay. Hindi mo masasabi. Isang iglap, may sakit ka na. May dinaramdam ka. Hindi mo ma-explain paano nangyari. Yung pera mo, walang magawa. Yung iba, nakapagpapa-hospital na. Pero hindi pa rin kayang pagalingin. Yung comfort, wala. Pero sa kabilang banda, may Diyos ka, may himala. Wala naman akong masyadong effort. Paalala rin, tas awa ng Diyos na wala na uli. Nararamdaman ko yung difference ng may sakit at wala. Simple pero ang laking bagay, lalo na sa mga mahihirap na gaya natin. Wala tayong paggamot. Talagang pag-asa natin yung mag-pray kay God at maibsan yung nararamdaman natin. Kaya yung sa araw-araw ng buhay mo na wala tayong nararamdaman, may lakas, buhay tayo, it's more than na pagpapasalamat na yun. Yung maliit na kirot lang, talagang konting kirot lang, hindi ka na mamapanatag eh. Nung huling nag-ride ako, talagang kada pedal ko tinitiis ko lang yung sakit, maihatid ko lang si Isabel. Pero ramdam ko yun ha, mayat maya segundo, pati paglalakad ko kakaiba na. Siguro ang ginawa ko lang, siyempre una prayer, yung nag-stretch ko siya ng ang stretch ko dyan patagilid. Kasi parang may naramdaman akong ginhawa pero wala naman tumunog. Ang unang akala ko nga, tingnan ko sa YouTube, baka frozen shoulder, frozen hips. Katumba siya ng frozen shoulder, which sabi sa Google tumatagal yun bago gumaling at kailangan ng pahinga, which hindi ko kayang gawin dahil araw-araw halos may pasok si Isabel, araw-araw ka naglalakad, araw-araw kang kikilos dapat. Kaya malaking bagay talaga, salamat sa Diyos. Ngayon
napaka-konti na lang, parang bakas na lang ng pamamaga siguro to. Pero yung movement ko ngayon okay na. Siguro kung hindi pa ako okay, hindi ako aahon. Kasi talagang pag pinidal ko siya ng forward motion, nandun yung sakit. Ay, ito, kalahati na. Nakaka 6 kilometers na ako mula nung umalis sa bahay. Maganda panahon, maliban na lang sa hangin, sa lubong. Actually, itong vlog na to, hindi naman to para kumita, pero kung kikita, di okay. Ano ko na rin to kasi para meron akong journal ng ginagawa ko, especially sa pagbabike ko. Tapos store ko sa YouTube. Hopefully it will stay there at mapapanood ko siya pag tanda ko o ng mga anak ko o kung sino man nakakapanood nito at ng iba pang mga videos. Pag uwi sa bahay, kain. Kasi po ako ay parang nag-i-intermittent, para lang kasi halos hindi ko maseryoso. Pero nakagawian ko na no breakfast at ang lunch ko almost 2 PM o anong oras man ako dumating. Kaya ngayon, kanina habang ako nagbabike, gutom na, pagod, pero kasama yan para makapag-diet, lalo na pagka maraming kainan, tumataba. Ganda rin palang ganito nag-vlog kasi usually pag magbabike ako, tahimik lang ako. Ngayon yung iniisip ko, sinasabi ko na, narinig nyo na, anything goes. Kung nakikita nyo sa harapan, yan ay El Campanario. Yan. Ang luwag, ang bike lane, ayos. Itong side na to, dyan may nakatira dyan buhaya. Ayan, binaba ko ng konti yung camera, pag-aralan ko na lang kung ano ba magandang angulo sa ganitong upright position naman ako sa bike. Actually, testing pace pa lang ako. Every ride ko, kung anong may gusto kayong suggest na kwento ko or what, comment nyo lang. Ang hangin. Bakit ay laging pasalubong? Ay, takbo ko lang 17. Hindi ko rin mapuwersa tong
hips ko na muna, baka kasi bumigay. Dahan-dahan lang hanggang sa masanay uli. Parang may maga kasi sa kahapon. Siya nga pala, nagkaroon na ako ng suspetsa sa ako nakuha ito. Kasi meron ako dyan nakatagong weights, yung kinakabit sa paa. Kalahating kilo yung isa, magkabila 1 kilo. Ginamit ko siya bago mag SPBB o magbago siguro ano yun last week, pero saglit lang din. Pero parang after that, pagkagising ko na nun, which hindi ko napansin, yun, medyo sumasakit na nga itong hips ko sa kanan. Kaya pag pinagtutugma-tugma ko na, baka nga yun ang dahilan. Di pa ako marunong. Pag naman nagpa-practice, kaya nung ma-stretch ko siya ng tamang stretching na ibalik, parang lumalabas lang may konting dislocation siya dahil siguro sa edad ko, tapos sabay weights na kalahating kilo, yun, baka lumuwag. Kaya in the summary, ayoko nang gamitin yun dahil hindi bagay sa aggressive yun. 1 kilo agad nilakad-lakad ko pa naman, tinalon-talon ko. Buti nga, iniisip ko pa sanang gamitin sa bike. Kung nagkataon, baka nalumpo na ako kung nahandot ko yun. Nakikita nyo ba yung nagbabike sa unahan? Sa motivation ko, unahan yung mga ganyan. Resting. Lumiko sayang. Okay, hindi na. Salamat po pala sa Diyos, sa sponsor ko ng GoPro na ito, Joey Razon. EJ Power. Ganyan yung channel kung hindi ako nagkakamali. Napakabait na bata. Yung road bike ko galing sa kanya, at yung iba pong mga accessories. Ngayon naman, another accessories, and ito pong GoPro Hero 3. Maayos na maayos pa po, at ito ngayon ginagamit ko. Sobra na tayo sa lugar ng bahay namin, pero gusto ko kayong ipasyal. Solo ride. Pag feeling ko maayos na loobin bukas, ay makapag road bike, kahit short lang. Kung maaaya ako sila tito,
Nga pala, may sound system pala ako dito. Kay Joey rin galing. Yun lang, lobat yata. Lobat nga. Okay, charge na lang pag-uwi. Sorry guys, walang sound tayo ngayon. Yung bike ko medyo mahinang klase lang siya, pero tawag yata dito city bike or mommy bike. Mabigat siya, pero at least kaya niya kami ni Isabel. Dangan lang talagang minsan na 8 yung gulong, kailangan realign siya, napapatira ng rayos. Bumibigat na rin kasi si Isabel. Buwebelo lang ako na gusto ko kasi na yung matutong magbike mag-isa papunta ng school pa uwi. Gagayad ko na lang. Lobinawa yun. Actually, kumpara sa Pilipinas, safe naman dito. Kita nyo naman yung daan, maluwag. Tapos may respeto yung mga kotse sa nagbabike. Pero syempre meron din mga nasa highway nangahaging or siguro talaga no choice lang sila, kesa naman ang mahagingan nila yung kabila, mas gusto na nilang hagingan yung nagbabike. Tapos dito yung gitna, ito ganun, gitna na to, sa mga motorista to, hindi pwede bike dyan. Ako, may karanasan ako dyan, traffic, pati dito sa gilid masikip, may kanal, muntik na ako mahagip ng motor, papunta pa lang ako doon sa gitna. Buti napigilan na agad, saka ko naalala kanila nga pala yun. Kumbaga hindi sila magnanakaw ng bike lane mo, ang kanila naman yung gitna. Hindi katulad sa Pilipinas, ewan kung bakit hindi ganun. Sa Pilipinas parang paborito ng mga motor yung bike lane. Siguro masikip yung kalsada, pati yung gitna hindi pwedeng daanan. Pero dito, kumbaga tanggap na yun. Mga motorista, bibilis pa ng mga motor dito, sa gitna nga lang sila. Kaya yun. Ito na, pauwi na po. Salamat sa Diyos, pagod-pagod man, pauwi din.